It's very heartbreaking. Sabi ko nga kay Sister Venus, iba ang pakiramdam ko. Sabi ko naman, siguro talaga ako ganitong pakiramdam na may self-acts ako. Siguro na-develop yung when my dad died. Pero sabi ko, iba ang pakiramdam dahil alam mo kasi kung anong mangyayari sa taong tumaligay sa Panginoon. Yun kasi yung nakikita natin. Sayang yung pananampalataya. Paano pag dumating ang Panginoon, hindi siya nakapanumbay? Sometimes, nasabi nila, meron daw silang issue sa church. Ganyan. Meron silang issue, meron silang ayaw, pero makikita mo sila, ang buhay na lang, hindi naman sila naglilingkod. Kung talagang church ang problema mo, you will effort to find another church. Because you love the Lord. Pero ang nangyayari, when they left the church, they did not continue. That means they did not turn away, turn their backs from the church, specifically our church, pero they turned their backs to the Lord. Minsan may mga alibay lang, pero gusto mo lang talaga umalis. Amen. Pero kasi, yan ang problema kapag hindi tayo nagiging maugat sa salita. Yan ang problema pag hindi tayo nagiging maugat sa salita. Kaya kapag nangyayari yan, alam na natin, kulang sa panalangin, kulang sa pakikinig. They are not meditating the Word of God. Kaya this fellowship is very important. Yung mga bagay, those things that we neglect to do, pinupunan yan ng fellowshipping. Nakakalimutan mo manalangin, you attend the devotion. Amen? Makakapag-pray ka na, kasama pang mga kapatid. Natututo ka pang manalangin. Because you can hear them how they pray. Amen. Amen. Hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Diyos. You attend fellowship. But again, we still encourage to meditate day and night the words of God. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Amen. Kailangan natin ang isa't isa. Whatever the differences na meron tayo, iba-iba ang pag-uugali natin. Nabanggit ko ito sa devotion po. But we need to accept and understand each other. Amen. Huwag tayo titingin doon sa pagkakaiba natin. Amen. We have different history. Baka kaya ganyan ang attitude ng kapatid dahil sa paglaki niya, hindi siya dapat mabayan ng magulang. O nakaranas siya ng mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari mula sa kanyang mga magulang. His or her past is dark. Amen? Pero kailangan nating unawain ang isa't isa. Amen? At the end of the day, mga kapatid, ang tinitignan ng Panginoon sa atin ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Purihin na po. Number 3, at ito na po ang huli. Fellowshipping is a unified worship to the Lord. Amen. It is a unified worship to the Lord. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang mga ganitong mga gawain, amen, are fellowshipping. This is a worship. This is also a form of worship. Amen. Ano po ba ang pagkakaintindi natin sa worship? Sino po? Everyone can answer. What is your understanding about worship? Glorify God. Give thanks to the Lord. Amen. Remember His goodness. Amen. Ano pa? Do you have any idea what is worship? Relationship to the Lord. Amen. Purihin na pang, those are correct answers. Amen. Worship is glorifying the Lord. It is glorifying the name of the Lord. Glorifying God. Amen. Alam niyo po, through worship, when you worship, mga kapatid, kapag tayo ay sumasamba, we give it all to God. Maganda nga kapag pumunta ka sa mga pagsamba, sa mga gawain, you are not asking for anything in return. You must set our hearts right. When you go to worship the Lord, you are worshiping Him alone. Hindi yung, you are here because may mga prayer request ka. Natatakot ka mag-attend, ay matatakot ka mag-absent sa church dahil hindi pa na-approve yung visa mo. May nangyayari pong ganyan. Maapoy yung naghahantay ng visa. Maapoy. Nung dumating yung visa, okay, let's go someday. Asya. Yes,
Yes, that is real talk. Amen. Amen? Kaya nga alam ng Diyos na ang mga unang mga pagsamba ng mga ganun klase, mga kapatid, alam niyo hindi totoo. When you worship the Lord, amen, whenever, for example, ngayon, nandito tayo, magkakasama, ihuhubarin mo lahat ng mga kahilingan mo. Huhubarin mo ang lahat ng bagay na patungkol sa'yo. Amen? Huhubarin mo lahat ng yun. But you are there, you are here to worship the Lord alone for who He is. Amen. Don't make any conditions when you are worshiping the Lord. Dahil ang lahat ng mga pangangailangan mo, nabigyan na ng Panginoon kung tutuusin lang. Ang buhay mo, you are doing everything to survive, yung buhay mo nga, binigay na ng Panginoon. Amen. Amen? Binigay na ng Panginoon bago pa tayo nakakilala sa Kanya. Pero kung makapaghanap buhay ka, parang namang nagkulang-kulang ang Panginoon sa'yo. Parang ubos ang lahat ng oras mo sa paghanap buhay and you neglect the most important things. The most important things which is serving the Lord. Amen? Parang you are doing everything just to survive. Pero you know, sabi ko nga po, nabanggit ko nga rin po sa devotion kanina, mamamatay at mamamatay din naman ng tao. Biyaya kung madadatnan tayo sa rapture. Of course, that is our faith. Amen? But the true survival is the eternal life. You focus on the eternal life. Amen? Pangalagaan mo yung kaligtasan na meron tayo. Kaya nga mga kapatid, kapag may mga kakilala tayong namamataya, amen, malalaman mo sa sarili mo kung masaya ka o hindi. Pag may namatay. Hindi ho ba? Of course, for example, namatayan ka ng kamag-anak, malungkot ka. Of course. Kasi it's a loss eh. Amen? But if your loved one served the Lord, accepted the Christ, got baptized, you have confidence and an unexplainable peace in your heart. Dahil alam mo, papunta siya sa Panginoon. That is the security that we should look after. Amen. Amen. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, that is why our life here on earth, amen. Alam niyo po sa heaven, non-stop ang worship doon. Wala nang iyakan, wala nang kapighapian, wala nang malulungkot na bagay. We will just worship there, 24/7. Kaya yung dito, training ground ito, mga kapatid. But again, those only who worship Him in spirit and in truth, amen, will enter the kingdom of God. Amen. Yung mga talaga nagsasamba sa kanya na may katotohanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, true worship is being naked of ourselves and giving all to God. Amen. At the end of the day, ang nais lang ng Diyos ay mapapurihan siya. Amen. Alam niyo, nung hindi pa ako malalim ng mananampalataya, that is one of my questions po eh. Sabi ko, grabe naman yung buhay mo. Parang gusto lang ng Panginoon is just to glorify Him. Parang so ang gagawin ko sa buhay ko, I will just glorify Him. Nakapaka-boring naman yun. Di ba? Amen? Minsan yung argument ng mga atheists na what you will parang sasayangin mo buhay mo just to glorify your invisible God. Yung God na hindi mo nakikita. Amen? But again, even though we don't see God, first we can feel His presence. Amen. Nakikita din natin yung kanyang we don't need to see Him. Because all the testimonies, all the goodness that we have witnessed is more than enough, mga kapatid, para mas more than enough compared to kailangan pa natin siya makita ng face to face. Amen? But we will see Jesus face to face when we are in heaven. Yan ang bagay na kinasasabikan din natin, to see Him face to face. But now, amen, Jesus requires faith. Amen. Even though we don't see Him, we believe Him. Sabi sa Bible, blessed are those who have faith or believe Him even though we don't see Him. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, amen, we must understand the giver of life is also the taker of life.
Kaya nga mas nararapat lamang na ang mga oras natin sa mundo ito, papurihan na natin ang Glory to God. God, you are the Lord. Eternal. Nasabi nga ito sa panalangin, I believe it was Elder Rene, heaven is real. Isa nakakalimutan natin yun, natuturo ang langit. Kasi nagiging mababaw yung pananaw natin sa langit. Akala natin paraiso, akala natin yung alapaap lang. No. Huwag natin hintayin na marirealize pa natin yung mga bagay-bagay kapag nangyari na, pag huli na ang lahat. Amen. Anong sabi? Sa Psalms chapter 133 verses 1 to 3, it says here in Tagalog, napakagandang tignan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Ito'y parang mamahaling langis na ibinuhos sa ulo ni Aaron na dumaloy sa kanyang balbas at sa kwelo ng damit. Katulad din ito ng hamog sa bundok ng Hermon na umabot sa bundok ng Zion. At dito sa Zion ay nangako ang Panginoon na magbibigay ng pagpapala at ito'y ang buhay na walang hanggan. Amen. We are very blessed. Amen. We are very blessed that we receive the eternal life from the Lord. Huwag natin kakaligtaan ang sakripisyo ng ating Panginoon. Amen. Huwag rin natin kakaligtaan ang mga mabubuting gawa ng Diyos. Nawa sa mga pagkakataon na matatanggap nyo ang mga kahilingan ninyo, mga kapatid, mas lalong itong higit na mag-udyok o magdala sa inyo sa pasasalamat. Amen. Sa pagsamba. Amen. Amen. And we must remember, amen, hanggat hindi dumarating ang Panginoon, ang paglilingkod nagpapatuloy. Amen. Baka akala nyo yung pagpapaglilingkod ng anniversary tapos na. Kaya nga nung anniversary, the next Saturday, asan na mga kapatid? Parang nag-victory party na. But of course, we understand that most of us are sick. We're sick. Amen. Naintindihan namin. Pero ngayon na may kalakasan na tayo. Yes! Patuloy ang paglilingkod. We will do our best. The reason why we saw the victory on that recent anniversary, amen, for us to be motivated. That the Lord is true to His words. That the Lord is faithful. Amen. At kasabihan natin because that means mas lalagpasan pa ng Panginoon ang tagumpay na naranasan natin sa ating 10th church anniversary. Alam niyo po, there's a pressure during our preparation sa ating 10th church anniversary kasi pinagtagumpay tayo ng 9th church anniversary. Pinagtagumpay natin ng 9th church anniversary kasi talagang pinagtagumpay din po tayo ng 9th church anniversary pero sa niyaya ng Diyos. Inigitan. God is a progressive God. Good things will happen. Sa bawat isa sa atin yung mga kahilingan na yan, kung totoo ang paglilingkod natin sa Diyos, amen, ang mga hinihingi niya, those visa, naku, maliit na bagay lang yan sa Panginoon. Tunay! I need to remind you to claim it, Amen. to receive it. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ang inyong mga paglilingkod, hindi yan gagawin walang kabuluhan ng Panginoon. Set your hearts right. Not focus on receiving the blessings. Tanggapin mo sa puso mo, if you receive or not, purihin mo pa rin yung Panginoon. Sunod po nga ang huling talata in Matthew chapter 18, verses 19 to 20. It says here, again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Amen. Basahin natin sa Tagalog, Matthew 18, 19 to 20. Ang sabi po sa Tagalog. Sinasabi ko rin sa inyo, na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay pagkakalugod ng aking Ama nga sa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Kasama nila
verse 20, it says there, mga kapatid. Okay, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa aking kasama nila. Ang pinasasabakan natin sa mga pagtitipon ay ang presensya ng Panginoon. Presensya ng Panginoon. Amen. Masaya tayo na magkakasama. Amen. We have moment to bond. Amen, to fellowship. But one of the most important thing that we are looking forward is the Holy Spirit. Amen. Kaya sa mga ganitong pagkakatipon, we are more than 3. We have this confidence that the Holy Spirit is with us. Ang sabi sa banal na kasulatan, lahat ng pinapanalangin ng iglesia, amen, ipaglalaan sa atin ng Diyos. Amen. Ang napagkakasunduan natin. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. I pray and I hope that these words will remain in your hearts and in your mind. And I pray that this will impact the way you serve the Lord. Amen. Amen. To love your brethren more. Mas ma-appreciate nyo sana ang inyong mga kapatid. Amen. Mas ma-appreciate nyo sana ang inyong mga flock leaders. Amen. Our pastors, our beloved apostle, all the church leaders. Lahat tayo ng mga magkakapatid. Ang tanging hiling lang naman natin ay tayo ay sama-samang dadatnan ng Panginoon sa radyo. Pag nakita-kita na tayo doon, amen, pwede na natin sabihin, well done. Praise the Lord. Good and faithful servant of the Lord. Amen. Yan ang hinihintay natin. Amen. Maaring matagal pa, maaring mamaya na pagkatapos mo. We don't know, but at least we are ready. Amen. And all, I thank you everyone for listening to God's word this evening. Nawag laging itong makabuluhan sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon, let us pray. Father God, we are very grateful sa iyong makapangyarihang gawa. Hallelujah sa gabi na ito. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nanguna sa gawain ito. Thank you, Holy Spirit, for taking over. Salamat. We are not worthy. Lagi mo kami sinasamahan. Salamat po. Tubos sa kagalakan ng aming mga puso. Hallelujah. Dahil may Panginoon kami na nagmamahal sa amin. May iglesyang naglilingap sa amin. May mga kapatid kami nag-aaruga din sa amin. Salamat po. Dalangin namin that we will cherish one another. Hallelujah. Makita namin ang kahalagahan ng bawat isa. Ang bawat isa sa amin ay may bahagi sa katawan ni Kristo. Hallelujah. Kaya ang bawat isa sa amin ay mahalaga. Thank you for this wonderful opportunity that we have meditated your word. Hallelujah. And you spoke to us, hallelujah, through your words. We also thank our brother Ramil for welcoming us. We pray for abundant blessings to his life, sa kanyang sister as well, to his whole family, sa kanyang mga anak din. We pray that you will provide all their needs. Amen. Mga pag-aaral din, O Diyos, tulungan niyo siya, pagtagumpay niyo siya. Lahat ng kanyang ninanais sa kanyang puso ay ibigay mo, O Diyos, ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat ng kapatid na nandito. Hallelujah. Lagi niyo pala pilihin ang kagalakan sa puso na nararamdaman namin. Ang kapayapaan, at ito ay lagi magdulot sa mas maapoy na paglilingkod sa iyo, O Diyos. Lagi namin alalahanin din ang bawat mga gawain, O Diyos, dahil tunay na kung saan ang inyong mga gawain naroon, nararapat lamang na ang inyong mga anak ay naroon din. Hallelujah. Pahalagahan namin ang mga bawat gawain sa loob ng iglesia. Huwag namin itong ipagpapalit sa anumang bagay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Pagtibayin niyo kami, ang bawat sa amin, hallelujah, palaguin sa aming mga bawat ministeryo. Naalala din namin ang aming manggagawa, Sister Billy, sa dako ng Christ Church, sa kanilang paghahanda. Salamat po dahil pinagtagumpay niyo sila sa kanilang gawain sa araw na ito, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang offertory. Hallelujah.
Pagpalain niyo din sila at tagumpayin sa araw ng bukas sa kanilang gawain sa church anniversary ng Dako ng Christ Church. Hallelujah! Ang lahat ng tatayo na sa pulpito, O Diyos, ay we pray for anointing. Hallelujah! So that your spirit will flow through them. Salamat po, Panginoon. Lubos kami nagagalak sa inyong kabutihan sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, ang aming Panginoon, ang aming Haring darating. Amen. Amen.